Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagang pakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Parley dito sa ating dulang. Love and Memories. Inatake si Mami at namatay. Doon ko lang nalaman na may sakit siya at nagpapagamot. Buti na lang at may isang negosyo na aking inaasikaso para sa aking mga pangangailangan. At madalang na rin kaming magkita ni Janice at ni Deo. Gusto na sanang magpakasal sina Deo at Janice, pero may pangarap pang aking kaibigan na gusto niyang mabigyan ng maginlawang buhay ang kanyang pamilya na nagsakripisyo para sa kanya. At minsan ay dinalaw ko si Charis sa bahay nila. Nandito ka pala, Deo. Nasaan si Charis? Gusto ko sanang kausapin eh. Wala siya dito. Kasamang magulang niya na nakikipaglamay doon sa kamag-anak nilang namatay. Baka siguro madaling araw na sila makauwi dito. Ganun ba? Kung ganun, ikaw ang pinagbantay ng bahay nila. Ang ibig kong sabihin, hintayin mo si Charis dito? Oo, Pearly. Huwag ka munang umalis. Magkwentuhan muna tayo. Kahit sandali lang. Alam mo, matagal man tayo hindi nagkita, hindi ba? Hindi pwede dahil may binabantayan ako na grocery. Baka may dumating na order, walang magpipirma doon. Pearly, sandali lang. Sandali. Bakit mo hinawakan ng aking kamay? Bitawan mo. Pearly, gusto kita. Deo. Pearly. Wag, Deo. Wag. Pearly. Hindi ko na mapigilan si Deo sa ginagawa niya. Nag-iinit na gusto kita, Pearly. Pearly. Deo. Pearly. Naibigay ko sa iyo ang aking sarili. Bakit? Napasubo tayong dalawa. Hindi ka ba nasiyahan sa ginawa natin? Nagsisisi ka ba? Hindi naman sa nagsisisi ako. Pero nakukonsensya ko eh. Dahil matalik kong kaibigan si Charis. Tapos para kitang inagaw sa kanya. Wala kang dapat na ipag-alala, Pearly. Hindi niya malalaman ang nangyaring ito sa atin. Kailangan na ilihim natin sa kanya to. Ano? Pero ang problema, kung magbunga ang ginawa natin, imposible na hindi niya malalaman. Bakit, Pearly? Kaya mo bang ipagdapat sa kanya na may nangyari sa ating dalawa? Hindi ko kaya. Pero kung magbunga man ito, panananggutan mo ba, Deo? Depende. Kung malaman ni Charis, maaari na ikaw nang pakasalan ko. Salamat. Alam mo ba, una pa lang kitang makita, minahal na kita. Mahal na mahal kita, Deo. Kung ganon, minsan pa natin gawin ito para makasiyahan tayo. At ganon din ako. Pearly, ulitin natin. Pearly. Oh, Pearly. Ulitin natin, Pearly. I'll be with you for the rest of my life.
tingnan mo. Hindi na naman umuwi kagabi ang anak natin. Ay, sana naman kaya nagpunta ang batang yun. Ay, ikaw naman isang nag-aalala ka kay Deo samantalang lalaking anak natin. Hayaan mo, uuwi rin yon. Ang inaalala ko, baka sumama naman sa mga barkada at gumawa na naman ng gulo. Pati siya madadamay. Ay, bahala siya kung hindi mag-iisip ng mabuti. Kung gusto niyang masangkot sa gulo at mabibilang ko siya, paano siya makakalabas kung wala tayong pera? Yun nga ang iniisip ko. Hindi kasi mapagsabihan ng anak natin. Puro problema ang ibinibigay sa atin. Ay, ikaw naman ang gumagawa ng problema mo, isang Noon pa yan na ginagawa niya. Kung minsan ay hindi umuwi dito, di ba? Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Bigla na lang akong kinabahan. Baka may ginawa ng kalokohan ang anak natin, Boyong. Ay, hindi bale. Kung babae ang kanyang kasama, para pag nakabuntis siya, ay mapipilitan na pakasalan. At siguro ay magtitino na rin. Hindi ba? Tama ako, isang. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ganun pala ang pakiramdam ng pakikipagdali. Naging masaya ko. Sana sinabi ko kay Deo na minsan ay matulog dito para maulit muli ang aming ginawa. Talagang alam na alam ni Deo ang magpapaligaya ng isang babae. Parang sanay na siya. Baka naman ilang babae na ang ginamit niya. Hindi bale, tatanungin ko siya para malaman ko baka hindi lang ako ang babae sa buhay niya. Bukod pa kay Charis, sana sabihin ni Deo ang totoo kung ilang babae ang naging relasyon niya. Hoy, Deo, mukhang masaya ka ngayon ah. Ano bang dahilan? May nagbigay na ba sa'yo ng reward? Ano ka ba naman, Charis? Ikaw lang naman ang iniintay ko para mangyari ang sinasabi mong reward na yan. Pero alam mo, masaya ako dahil nakita kita. At sana, pagbigyan mo naman ako, Charis. Deo, di ba usapan natin? Di ba natin gagawin ang bagay na yan hanggat hindi pa tayo kasal? At saka, magtatrabaho ako. Di maapektuhan ang trabaho ko kung mabubuntis mo ako. Sinusubukan ko lang naman baka makalusod ang gusto ko na mangyari. Kung hindi pwede, wala naman ang magagawa. Basta isipin mo lang mahal na mahal kita. Ganon din ako, Deo. Sana magtiwala ka sa akin. Gaya ng pagtitiwala ko sa'yo. Na hindi ka na magmamahal ng iba, kundi ako lang. Ha? Oo naman, Charis. Ikaw lang naman ang mahal na mahal ko Wala nang iba. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. Pag may nalaman ako na may ibang babae sa buhay mo, lagot ka. Hindi na ako magpapakita sa iyo. Hindi, Charis. Hindi ko naman gagawin yan Basta yung pangako mo sa akin natutuparin mo, ha? Na magpapakasal tayo. At ako lang ang tinitibok ng puso mo. Ganoon din ako sa'yo.
Deo nandyan. Sumisay niya sa akin. Bakit kaya? Ano kayang kailangan niya sa akin? Hindi bale. Nandyan na yung kapalit ko dito sa pagkakahera. Sinyasan ko siya na hintay niya ako doon sa labas para hindi nila makita na may lalaki na sumusundo sa akin. Hayon na siya. Doon sa dati para makapag-usap kami dalawa. Isasama ko doon sa bahay para makapag-inuman kami at makapaglabing-labing uli. Oh, Deo, ang aga naman na pumunta ka rito. May kailangan ka ba? Sige, sabihin mo kung ano yon. Kuan, Pearly. Ang itay ko, kailangan na makabili ko ng gamot eh. Dahil dumaray na naman sa sakit sa katawan niya. Pwede bang makahiram sa'yo? Okay lang, kung sa magulang mo gagamitin. Huwag ka nang umutang, ibibigay ko na lang sa'yo. Dahil hindi naman diretso ang trabaho mo eh. Kung gusto mo, doon ka na lang magtrabaho sa grocery para magkita tayo araw-araw. Sige, magkano naman ang bibigay mo sa akin? At saka, kung hindi ko papasok, huwag mo kong hanapin. Ha? Saan ka naman pupunta? Baka may iba kang nililigawan, ha? Bakit pa ako maliligaw? Kontento na ako sa'yo. Kaya huwag kang manginala. Dahil ikaw lang at si Charis ang babae dito sa puso ko. Pwede bang ako na lang ang mamahalin mo, Deo? Alam ko na una mong minahal si Charis, pero paano na ako kung umuwi si Charis at magpakasal kayong dalawa? Wala kang magagawa na hadlangan mo kami ni Charis, Pearly. Dahil kami naman ang magnobyo eh. Ikaw nakikihati ka lang habang wala dito si Charis. Sana malino na usapan natin yan. Ano? Payag ka ba, Pearly? Pupunta na ako sa Maynila. At sa susunod na linggo ay magpa-flight na ako papuntang Hong Kong. Hindi na ako magpapaalam kay Deo dahil hindi rin papayag na mag-a-abroad ako. Wala naman siyang mabuting idudulot sa pamilya ko. Kundi, asa lang siya sa akin kung sakali na malaman niya. Sana humanap na siya ng iba dahil hindi siya ang lalaking pwedeng magmahal ng pamilya. Kundi sarili lang niya ang iniisip niya. Kahit kay Pearly, hindi rin ako magpapaalam. Hindi bale. Pagbalik ko, saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Sana maunawa na ako ni Teo at Pearly. Gusto kong matupad ang pangarap ko na magtagumpay sa buhay at mabigyan ng ginhawa sa buhay ang aking pamilya. Deo, anak,
Ay sana mag-asawa ka na. Kaysa lagi ka na lang sa mga barkada mo na wala namang mapapala, kundi ang mag-inom ng alak. Dapat magkaroon ka na ng pamilya para maalagaan pa namin ang apo namin. Huwag ko kayong maglala, inay. Huwag kayong magmadali. Meron din yan. Basta maghintay lang kayo. Baka mamaya magsawa kayo. Ay, bakit? May nobya ka na ba? Ay, bakit hindi mo ipakilala sa amin ng tatay mo para makilatis din namin siya? Kahit hindi na po, inay. Sigurado naman ako na magugustuhan niyo siya. Ay magiging manugang ninyo. Teka. Kilala ba namin ang babaeng yan? Kaya alam mo na hindi ka mapapahiya kung siya ang magiging asawa mo. Oo naman o, inay. Isa siyang titulada. At nagtatrabaho sa Manila. At baka sa susunod na buwan isasama niya ako doon. E di gagawin kong lahat para pumayag siya na magpakasal na kami. Ikaw ang bahala. Hindi mo naman susundin ang aming gusto. Kaya kung sino ang mahal mo, hindi yun na lang. Salamat po, inay. Kung hindi kayo kukontra sa babaeng mamahalin ko. Siya lang talagang tinitibok ng puso ko, inay. Wala nang iba. Ano ba yung gusto mong malaman ko, Hammerle? Bakit mo ba ako pinapunta dito sa bahay niyo? Gusto ko malaman mo na nagpa-check up ako at positibo na sinabi ng doktor na buntis ako, Deo. Ano? Buntis ka na? O, sabagay. Walang problema dyan eh. E di mabuti para may anak na tayo. At gusto ng inay na magkaroon na siya ng apo. Ikaw, masaya ka ba na magkakaroon ka na ng anak? Parang di ko nakita sa mukha mo na masaya ka eh. Ha? Anong hindi? Siyempre, masaya. Napatunayan ko na isa akong tunay na lalaki at pinagmamalaki na kahit na sino babae dahil hindi ako bahog. Ngayon, anong plano mo? Ngayon na magkakaroon na tayo ng anak, magpapakasal na ba tayo, ha, Deo? Kuhan eh. Bali, hindi pa ako handa eh. Dahil wala akong perang gagastusin sa handa na pagpapakasal. Walang problema dyan. Kahit sa West lang tayong pakasal. Basta pananagutan mo lang itong pinagbubuntis ko, Deo. O ano, payag ka ba? Abroad ang tawag na to, ha? Sino kaya to? Mabuti pa. Sasagutin ko. Hello? Ha? Opo. Cellphone ng mami ko to. Kaya lang, patay na po siya. Sino po sila? Ho? Kayo po ang auntie ko? Opo, may anak na po ako. Wala na rin yung negosyo ko, auntie. Nalugi po dahil sa aking asawa. Ano po? Sige po, auntie. Maraming salamat po kung tutulungan ninyo ako sa aking negosyo para makabangon muli para sa kinabukasan ng aking anak. Opo, auntie. Susundin ko ang mga bili ninyo. Salamat na lang at may inipon ng daddy ko bago siya namatay para sa akin.
Kung magkakaroon daw ako ng pamilya, Auntie, hindi ko na sasabihin kay Deo. Dahil nalugi ang grocery ko dahil sa kanyang bisyo at barkada. Kaya wala siyang malalaman sa perang ipapadala ninyo sa akin, Auntie. Opo, Auntie. Maraming salamat po. Pupunta na ako sa Maynila. At sa susunod na linggo ay magpa-flight na ako papuntang Hong Kong. Hindi na ako magpapaalam kay Deo dahil hindi rin papayag na mag-a-abroad ako. Wala naman siyang mabuting idudulot sa pamilya ko. Kundi, asa lang siya sa akin kung sakali na malaman niya. Sana humanap na siya ng iba dahil hindi siya ang lalaking pwedeng magmahal ng pamilya. Kundi, sarili lang niya ang iniisip niya. Kahit kay Pearlie, hindi rin ako magpapaalam. Hindi bale. Pagbalik ko, saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Sana maunawa na ako ni Teo at Pearlie. Gusto kong matupad ang pangarap ko na magtagumpay sa buhay at mabigyan ng ginhawa sa buhay ang aking pamilya. Deo, anak, ay sana mag-asawa ka na. Kaysa lagi ka na lang sa mga barkada mo na wala namang mapapala, kundi ang mag-inom ng alak. Dapat magkaroon ka na ng pamilya para maalagaan pa namin ang apo namin. Huwag ko kayong maglala, inay. Huwag kayong magmadali. Meron din yan. Basta maghintay lang kayo. Baka mamaya magsawa kayo. Ay, bakit? May nobya ka na ba? Ay, bakit hindi mo ipakilala sa amin ng tatay mo para makilatis din namin siya? Kahit hindi na po, inay. Sigurado naman ako na magugustuhan niyo siya. Ay magiging manugang ninyo. Teka. Kilala ba namin ang babaeng yan? Kaya alam mo na hindi ka mapapahiya kung siya ang magiging asawa mo. Oo naman o, inay. Isa siyang titulada at nagtatrabaho sa Manila. At baka sa susunod na buwan isasama niya ako doon. E di gagawin kong lahat para pumayag siya na magpakasal na kami. Ikaw ang bahala. Hindi mo naman susundin ang aming gusto. Kaya kung sino ang mahal mo, hindi yun na lang. Salamat po, inay. Kung hindi kayo kukontra sa babaeng mamahalin ko. Siya lang talagang tinitibok ng puso ko, inay. Wala nang iba. Ano ba yung gusto mong malaman ko, Hammerle? Bakit mo ba ako pinapunta dito sa bahay niyo? Gusto ko malaman mo na nagpa-check up ako at positibo na sinabi ng doktor na buntis ako, Deo. Ano? Buntis ka na? O, sabagay. Walang problema dyan eh. E di mabuti para may anak na tayo. At gusto ng inay na magkaroon na siya ng apo. Ikaw, masaya ka ba na magkakaroon ka na ng anak?
Parang di ko nakita sa mukha mo na masaya ka eh. Anong hindi? Siyempre, masaya. Napatunayan ko na isa akong tunay na lalaki at pinagmamalaki ng kahit na sino babae dahil hindi ako bahog. Ngayon, anong plano mo? Ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Magpapakasal na ba tayo, ha, Deo? Kuwan eh. Bali, hindi pa ako handa eh. Dahil wala akong perang gagastusin sa handa na pagpapakasal. Walang problema dyan. Kahit sa West lang tayong pakasal. Basta pananagutan mo lang itong pinagbubuntis ko, Deo. O ano, payag ka ba? Sa abroad ang tawag na to ah. Sino kaya to? Mabuti pa. Sasagutin ko. Hello? Ha? Opo. Cellphone ng mami ko to. Kaya lang, patay na po siya. Sino po sila? Ho? Kayo po ang auntie ko? Opo, may anak na po ako. Wala na rin yung negosyo ko, auntie. Nalugi po dahil sa aking asawa. Ano po? Sige po, auntie. Maraming salamat po kung tutulungan ninyo ako sa aking negosyo para makabangon muli para sa kinabukasan ng aking anak. Opo, auntie. Susundin ko ang mga bili ninyo. Salamat na lang at may inipon ng daddy ko bago siya namatay para sa akin. Kung magkakaroon daw ako ng pamilya, auntie, hindi ko na sasabihin kay Deo dahil nalugi ang grocery ko dahil sa kanyang bisyo at barkada. Kaya wala siyang malalaman sa perang ipapadala ninyo sa akin, auntie. Opo, auntie. Maraming salamat po. Nakipaghiwalay ako kay Deo dahil napag-alaman ko na hindi lang ako ang babae sa buhay niya. Hindi na rin siya binalikan ni Charis dahil alam niya na hindi mapagkakatiwalaan si Deo. Kaya lumayo kami ng aking anak at tahimik na nabubuhay ngayon. At ibinuhos ko rin ang aking panahon at pagmamahal sa aking anak. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Pearly. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Pearly. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming isasadula dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael,
Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.